So magandang araw everyone. So, ang ating topic ngayon is Imperyong Romano. So, simulan natin kanila sina Romulus at Remus, pinaniwalang ninuno ng mga Romano. So nakikita nyo naman dyan sa picture na dumededit sila sa lobo. So sila daw ay si Romulus at Remus ay pinayanod dun sa ilog Tibir ng kanilang magulang kasi isa silang half god or demigod. So nakita ng lobo na silang dalawa dun sa ilog at imbis na kainin ito ay inalagaan ng lobo. So nang lumaki na sina Remus at Romulus, sila ay nagkaroon ng alitan at sila ay nagtuos or naglaban sila, pero namatay si Remus. So ang natira na lang dyan ay si Romulus, kaya doon na din nanggaling yung pangalan niya sa Rome. Kaya sina Romulus at Remus daw ang pinaniniwalaan nilang ninuno ng mga Romano. So yun, sunod naman ay ang apat na uri ng Roma. So andyan yung Patriciano, Plebeiano, mga pinalaya, at ang last ay ang mga alipin. So simulan natin sa Patriciano. Ang mga Patriciano ang aristokrasya ng sinaunang Roma na umaangkin sa lahat ng pribilehyo at mga kapangyarihang panlipunan. So sasabi dito sa Patriciano class is sila yung mga pinakamataas na status dun sa bansang Rome dati. Sila yung nasa kanila lahat ng pribilehyo. Sila yung parang mayayaman sa ating panahon yan. So ang sunod naman dyan ay ang Plebeiano. Ang mga Plebeiano na pinanganak bilang malalayang mga mamamayan, ngunit may ilang mga kapangyarihan lamang. So nakikita nyo naman sa picture class, ito yung mga taong malalaya doon sa bansang Rome dati, pero hindi sila yung parang sinasamba na katulad nung sa nauna na Patriciano. Normal lang silang mga mamamayan dati sa Rome. So ang susunod naman dyan ay ang mga pinalaya. Ang mga taong pinalaya o dating mga alipin na may bahagyang kalayaan kaysa sa Plebeiano. Ito yung mga sa bansang Rome, ito yung mga pinalaya na may dating alipin pero nagiging malaya na sila, pero nagtatrabaho pa rin at less lang yung mga karapatan nila, mga pribilehyo nila dati. So ang susunod naman dyan is yung alipin. Nakikita nyo naman dyan sa picture na pag naging babae, ito yung mga utosan ng mga Patriciano or naging slave nila kasi mga tapos pag lalaki naman is nagiging magsasaka or dun sa construction nila. So nasa pinakailalim na antas ang mga alipin na may ilang uri ng anumang mga karapatan. So ang alipin class sa dating is mga alipin, kaya nila nakukuha ito is dahil sa digmaan or pag may sinakop yung Rome ng isang bansa or ganun, yung mga natirang buhay doon is yun yung mga naging alipin nila. So ang susunod naman dyan is ang kulturang Romano. Na-impluwensyahan ng mga Grego ang mga arkitektura, panitikan at sining ng mga Romano. Sa panitikan, umunlad ang mga akda ni Virgil, Livy at Tacitus. Ang anid ni Virgil nagbigay ng ugnayan sa pagitan ng Trojan at Romano. Sa unahan natin sa ang anid. Ang anid ay isang epiko sa wikang Latin na sinulat ni Virgil. Ang akda ay tungkol sa paglalakbay ni Aeneas upang magtatag ng isang bagong lungsod para sa mga Trojan. So itong anid isa tong akda or parang libro
na pinapakita dito na si Aenid ay ito yung bida at saka gumawa siya ng lungsod para sa mga Trojan, which is ito yung mga gods. Kaya yan nag-ano sila kasi naniniwala sila sa mga gods sa bansang Rome dati. Ang sunod naman ay ang arkitektura. Sa arkitektura, nakilala ang mga Romano sa paggawa ng malalaking gusali tulad ng mga palikuran, dam, amphitheaters at aqueduct. Di ba, class, pag nakita niyo yung mga malalaking gusali is iisipin niyo na agad na galing ito sa Rome. Saan dito yung dalawang pinaka popular sa bansang Rome. So, ito yung amphitheaters at aqueduct. So, itong amphitheater class, ito yung dito yung mga nagpapaligsahan yung mga alipin. Dito malawak yan, nakikita nyo naman. So dito dun sa loob andyan yung mga alipin na nakikipag tawag na sa kanila yung gladiator, nakikipaglaban. So kaya nagiging may pinalaya dun sa kwan. Pag nanalo kasi yung alipin sa laban na 10 beses sa atin na sunod-sunod, yun, makakalaya siya. So sunod naman is itong aqueduct. Ito naman yung nagsisilbing dam ng mga Romano dati na ng tubig sa kanilang palayan or mga bahay-bahay. So, sunod naman ang strukturang militar ng imperyo. So, ang mga opisyal, dito yung mga opisyal, yung tatlo, legate, tribune, prefect, at ang mga sundalo naman, centurion, manunodla, mansisibat, mga bayo. So unahin natin sa mga opisyal. So unahin natin sa legate. Nagsisilbing gobernador ng isang prolong legion imperyo at ang mga miyembro ng pinakamataas na konseho ng legion na hinalal ng emperador o senador na nanungkulan sa loob ng hanggang 4 na taon. So sila yung mga legate. Sila yung mga gobernador. So ang susunod naman dyan ang mga tribune. Ikalawa sa pinakamataas na ranggo na nagsisilbing tagagabay ng legate at isa ring ranggo sa militar ng isang opisyal kung saan siya maaaring maging senador pagkatapos niyang manungkulan sa posisyon nito. So ang tribune ay ikalawa ito sa pinakamataas na ranggo. Susunod sa legate, sila din yung mga katulong ng mga legate para mag ng kanilang strategy pag mayroong digmaan. Susunod naman ang prefect, isang posisyon para sa mga opisyal na nanungkulan sa legion sa loob ng mahabang panahon at nagsisilbing tagasanay ng mga sundalo at pinuno ng mga kampo ng militar sa bawat probinsya. So itong prefect class, ito yung parang captain nila sa digmaan. Sila din yung nagtitraining sa mga sundalo nila. Ayan. Sunod naman ang mga centurion. Dito na tayo sa mga sundalo. Ang pinakamataas na ranggo ng isang sundalo sa legion na karaniwang nagsusuot ng isang galya. Nakikita niyo naman yung helmet. Isang helmet na bakal na may panakip sa ulo at nagpapakita ng ranggo nito sa loob ng isang legion para sa bawat pangkat ng katihan. May isang centurion na namumuno. So, ito yon centurion. Sunod naman, ang manunodla or archer, yung pumapana. Membro ng isang pangkat na nanunodla o tumitira ng mga araw upang mapigilan ang paglusob ng mga maninibat. So, nakikita nyo naman sa picture class na sila yung may hawak na pana. Sila din yung pag sinusugod yung kanilang imperyo, sila din yung nauunang nagtumitira ng mga araw. So, ang sunod naman ang mansisibat, miyembro ng pangkat na unang lumulusob upang sirain ang depensa ng mga kalaban gamit ang sibat. Ito naman yung mga pag yung imperyo na ang sumusugod, sila yung nauuna para sirain yung depensa ng mga kalaban nila. So, sunod naman ang mga ngabayo.
membro ng isang pangkat ng mga kabayo na mabilis na dumidepensa sa hukbo o umatake sa nangangabayo. Sila lang yung mga nangangabayo class. So, sunod naman ang panahon ni Augustus Octavian. Si Augustus ay naging unang emperador ng Imperyong Romano mula 27 BC hanggang 14 AD. Ang kanyang pamumuno ay nagsimula ng panahon ng kapayapaan sa imperyo na tinatawag na Pax Romana. Pinamunuan niya ang paglawak ng teritoryo ng Roma. So, isa din, si Octavius din, siya din yung good emperador. Sasabi nila kasi nung namuno siya, pinaano niya yung Pax Romana. So, ito yung Pax Romana. Ang Pax Romana sa Latin, para sa kapayapaan Romano. Ang mahabang panahon ng relatibong kapayapaan at mababang pagpapalawak ng pwersang militar na naranasan sa Imperyo Romano noong hanggang ikadalawang siglo. So, ang Pax Romana, ito na yung panahon ng kalayaan ng Romano. Wala nang mga war. So, yun lang. Thank you.